Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay tuturuan ko po kayo makapagtanong sa Ingles kung saan ay yung tanong po natin sa Ingles ay yung magagamit nyo rin po agad. Okay po. Bali po yung ideya ng ating itatanong ngayon ay gusto nyo pong malaman kung yung tao pong iyon ay mayroon ng ganitong bagay. Pero yung pagkakapunto nyo dun sa bagay na iyon ay hindi naman po kayo namimili. Kahit na ano, basta kung meron siya na ganitong bagay. Okay? So, hindi nyo iniisip kung ito ay mumurahin, mamahalin, o kaya malaki, maliit, kung ganito ang tatak. Hindi nyo po iniisip yon. Kumbaga, hindi po kayo namimili. Basta ang mahalaga sa inyo kung meron siyang ganitong bagay. Kunyari po sabon. Tapos, ang gusto nyong ipaalam sa kanya ay kahit na anong sabon. Basta sabon, kung meron siya. So, ganun po yung ideya na gagawin nating tanong. Okay po? So, kung gusto nyo pong gumaling sa pagtatanong, sana tapusin nyo po itong ating aralin kasi napaka-importante. Okay po? So, punta na po tayo sa ating halimbawa. Ako ba ay may kahit na anong kape? Ako ba ay may kahit na anong kape? So, ang ideya po natin dyan ay gusto kong malaman doon sa aking kausap kung mayroon akong kape. At, at kasasabi ko lang kahit na ano. Okay? Na ang ibig lang sabihin, hindi ako namimili kung yung kape ay mumurahin, mamahalin, malaki, maliit, kung anong klaseng kape yan. Okay? Kung nasa sachet o wala sa sachet, o kaya may asukal o wala. Basta kape. Okay? Na ang sitwasyon po diyan ay kunyari po nagpabili po ako sa sa kaibigan ko. Okay? Ng mga pagkain, gamit. At at siyempre, hindi ko naman po sigurado kung ano yung mga pinamili niyang pagkain na para sa akin, kunyari magpipiknik, ako ay gusto kong magkape pagdating doon sa lugar na iyon. At naisip ko nga, at hindi nga ako sigurado kung meron bang kape doon sa pinamili niya. So, para may tanong ko yon at ang ibig ko naman sabihin doon sa kape ay hindi ako namimili, ito na po yung pwede po natin gamitin na tanong doon sa ating kausap na kung saan ay siya yung namili ng mga pagkain o inumin. Okay? So, ako ba ay may kahit na anong kape? So, pwede natin gamitin yan. Okay? So, itong ako ba ay may ay i-English po natin bilang do I have. Okay? Tapos, itong kahit na anong, yan yung any. So, napaka-importante po nitong any, bilang kahit na anong. Kasi siya yung nagbibigay ideya na hindi tayo namimili patungkol do sa bagay na tinatanong natin. Okay? Tapos, syempre, itong kape. Yan yung bagay na tinutukoy po natin o inaalam natin kung meron. Okay? Kung meron ako doon sa pinamili nung tinatanong ko. Okay po? So, pag in-English natin itong kahit na anong, any, tapos syempre yung kape, coffee. Pagsama-samahin lang po natin yung mga English na salita. Do I have any coffee? Yun na po yun. At tama na po kayo. So, pag isinusulat nyo na po yung inyong tanong sa English o sa Tagalog, lalagyan nyo ng question mark sa dulo. Okay? Yan, katulad po niyan. Nalimutan ko maglagay ng question mark. So, nilagyan ko ng question mark. Okay? Para tama po yung tanong natin sa English kung isinusulat po natin yung ating tanong. Okay po? Okay, dito na po tayo sa pangalawang halimbawa.
ikaw ba ay may kahit na anong tirang sabon? Kapag in English po natin yan, do you have or do you have any soap left? Okay? Kung gusto nyo itong sabon, palitan nyo ng shampoo, pwede rin po. Subukan po natin. Ikaw ba ay may kahit na anong tirang shampoo? Kapag in English po natin yan, do you have any shampoo left? So, kayo na lang po magpalit dun sa sabon. Kung gusto nyo ay shampoo o kaya conditioner. Okay? Sumunod, subukan po natin itong si Tom. Si Tom ba ay may kahit na anong gunting? Pag in English po natin yan, does Tom have any scissors? Okay po. Ngayon, meron lang po akong gustong ipatanda sa inyo. Okay? Kasi ang itinuturo ko po talaga sa inyo ay itong salitang kahit na anong. Okay? Na tinranslate ko po bilang any. Okay? Bali, hindi nyo po makikita to sa dictionary. Itong kahit na anong ng katumbas ay any. Ako na lang po naglagay kasi yun naman din po ang naibibigay na eksaktong ideya ng any dito sa ating ginagawang tanong. Itong kahit na anong. Okay? Para makuha nyo yung eksaktong ideya. Bali, pag gumamit po tayo ng kahit na anong o any, tapos ang ibig po nating sabihin ay hindi tayo namimili. Okay? Ito pong any ay dapat po ang ipapareha o ipapareho ninyong salita sa kanya na patungkol po sa bagay ay dapat po ang uri ay uncountable noun o kaya plural noun. Okay? Pag sinabi pong uncountable noun, yan po ay mga bagay na hindi kayang bilangin, tinuturing na hindi kayang bilangin. Katulad po ng coffee. Okay? Kasi 'di ba yung coffee ay malapulbos po yan. So, hindi nyo naman po kayang bilangin yung pulbos. Okay? So, yan po yung uncountable noun. O kaya, pwede nyo itong coffee, pwede nyo paltan ng sugar. Uncountable din po ang sugar, yung hindi rin po kayang bilangin. Yung asukal. O kaya, paltan nyo ng asin. Okay? O paltan nyo ng rice, bigas. Okay? Yan ay mga itinuturing na hindi kayang bilangin. O kaya paltan nyo po ng milk, gatas. Hindi rin po yan kayang bilangin kasi po yan po ay liquid. Okay? So, tandaan nyo na ang any ay pwedeng ipareha sa salitang uncountable noun. Na ang uri ay uncountable noun. At saka, ang pangalawa ay itong plural noun. Ibig sabihin naman po ng plural noun ay nabibilang po yung bagay pero higit sa isa. So kaya kung mapapansin nyo ang salita dito ay mga alaga. Ibig sabihin, yung alagang sinasabi ko ay hindi isang bilang kundi higit pa sa isa. Na kapag in-English natin to ay pets. Yung pet po natin na isa lang ang bilang, pag nilagyan nyo ng S sa dulo, nagiging mga alaga sa Tagalog. So, dumami na. Okay? So, pets, mga alaga. Katulad po nitong mga tanong, plural noun din po yan. Okay? Na sa halip isang tanong, a question, ang ginamit po natin ay any questions. May S sa dulo yung question natin kasi gumamit tayo ng any. So, yan yung mga dapat yung tandaan para hindi po kayo magkamali sa paggamit ng any. Para tamang-tama po yung tanong nyo sa English na may any po. Na ang ibig sabihin ay kahit na anong. Itong extra blankets, kung mapapansin nyo may S, plural noun na naman po yan. Ngayon, paano ko nalalaman na plural noun o uncountable noun? Gamit po ang dictionary. Sasabihin po sa inyo nung dictionary kung
Naka-uncountable noun yan o naka-plural noun yan. Okay po? Kaya napaka-importante talaga may dictionary kayo. Ang piliin nyo yung dictionary may mga uncountable noun o countable noun na nakalagay doon para nagagamit nyo rin po. Okay? Okay, pagdating naman po sa sabon, yan naman po ay uncountable noun din po pag tinignan nyo sa dictionary. Tapos yung scissors, plural noun. Itong water bottles, boteng lagayan ng tubig, plural noun din po yan. Pagdating sa time, oras, hindi po yan kayang bilangin din, uncountable noun po yan. Tapos itong controller, yan naman po ay plural noun. Okay? At kung mapapansin nyo, walang S, lalagyan natin ng S para maging plural. Ibig sabihin, higit sa isa ang bilang. Yan, nilagyan ko ng S. Saka ito. Okay? So, subukan po natin itong controllers. Okay? At yan ay pwede kong gamitin dito sa paggamit nitong iyon o ito. So, subukan natin itong iyon. Iyon ba ay may kahit na anong controllers? Okay? Inaalam mo kung yung bagay ay may mga controller. Okay? So, pag in English po yan, does it have any controllers? Okay? Patungkol naman po sa bagay yan pag gumamit kayo ng it. Na yung it po ay maaring iyon o ito. Kayo na lang po bahala kung paano nyo i-translate. Okay? Tapos po, ang gusto ko rin ituro sa inyo ay itong do o does. Okay? Bali yung do o does natin dito ay ang tawag naman ay auxiliary verb. Okay? Tinutulungan po nito yung isa pa pong verb. Okay? Para makagawa po ng tamang tanong. Okay po? Yung isa pa pong verb na sinasabi ko ay itong have. Tinutulungan nitong do. Okay? Para maging tanong po sila. Okay? At tatandaan nyo, pag ang auxiliary verb po natin ay nasa unahan ng ating mensahe sa English, gumagawa po tayo ng tanong. Okay? At tatandaan nyo rin po, ang do po ay ipinapartner sa pronoun na I, you, we, they. Pagdating naman po sa does, he, she, at saka it na pronouns. Okay? Tapos pag noun naman po ang inyong ginamit o pinangalanan nyo na talaga yung tao o bagay, hindi nyo po itinuro gamit ang ako, ikaw, tayo, kami, sila, siya, iyon, ito, pinangalanan nyo na talaga ng particular. Ang tawag naman po dyan ay proper noun, pag particular na pangalan. Das po ang gagamitin nyo kung yung pangalan po ay isa lang. Kunyari, Tom lang. Pero kung Tom and Jerry, do ang gamitin nyo kasi pang dalawahan yan o higit pa na pang particular na pangalan. Okay, tandaan nyo na po ha. Para hindi po kayo magkamali. Bali po, ito pong I, yan yung ako. Yung you, ikaw. We, tayo, kami. They, sila. He, siya na lalaki. She, siya na babae. Okay? Tapos yung it, iyon o ito. Tapos si Tom, syempre, ay yan yung Tom, di ba? Tapos yung may po dyan, yan po yung have. Okay? Pag gumamit kayo ng auxiliary verb, tatandaan nyo, yung main verb nyo, tapos gagamit po kayo ng salitang have. Have talaga ang gamitin nyo, hindi yung has. Kasi dalawa yan eh. Has yung H, A-S, at saka itong H-A-V-E. Ang gagamitin nyo po ay itong have o have, hindi has. Pag may kasamang auxiliary verb. Diba? So, itong do, does, auxiliary verb yan. So, sinasamahan niya itong have natin. So, have talaga, hindi po has. At magkakamali po kayo pag has ang ginamit nyo. Okay? Tapos,
So, tandaan nyo ha, yung have, yan yung may. May natin. Tapos kung gusto nyo i-translate pa rin yung ba, para sa akin, pwede nyo na yan i-translate bilang do. Kasi itong ba, yan yung tumutulong para makapagbigay ideya na tayo ay nagtatanong eh. Ganon din po yung do. So, pwede nyo yan i-translate bilang do o das. Okay po? Tapos yung I, wala po tayong pang-translate talaga dyan. Pero kung gusto nyo pa rin isipin na may connection ang I, pwedeng, kasi po, ang I po ay ikinokonekta niya yung ating pinag-uusapan doon sa impormasyon na gusto nyo itanong doon sa pinag-uusapan. Di ba po ba? At pagka ganun po, ang function ng I ay verb. At dahil verb po siya, ang meron po tayong verb dito ay itong do at saka have. Okay? Itong do at saka have. So, kung gusto nyo, para sa inyo ha, kung gusto nyo yung saktuhan ang translation, pwedeng itong ba ay may ay i-translate nyo bilang do have. Ganun po. Pero kung gusto nyo yung talagang makita nyo yung saktong ibig sabihin, yung may I have. Okay? Tapos yung ba, pwede na po yan yung do o das. Okay? So, kayo na lang po ang bahala kung paano nyo itatranslate na sa palagay nyo ay makakatulong sa inyo. Okay po? So, tatandaan nyo po, ha? Tapos, ang any pala po ay ginagamit kapag kayo ay magtatanong. So, kung mapapansin nyo, nagtatanong naman po tayo. Okay? So, ang dami kong itinuro sa inyo ngayon na dapat yung tandaan. Okay? So, pag gagamit kayo ng any, dapat ang ipapartner nyo dyan na bagay ay uncountable noun at saka plural noun. Okay? Ibig sabihin ng plural noun po, yung spelling ng bagay ay dapat naka-plural form. Katulad nitong pet, singular noun yan. Pag ginawa mong plural form, magiging pets, magkakais sa dulo. At makikita nyo rin yan sa dictionary. At kitang-kita nyo na, ang uri ay noun. Dapat pag tinignan nyo yung bagay, dapat noun ang nakalagay. Yung copy, pag tinignan nyo sa dictionary, noun yan. Yung pets, ganun din po, noun. Yung questions, noun din po yan. Itong blankets, noun din po yan. Hanggang dito sa controllers. Noun lahat yan. Okay? So, yan po yung mga dapat yung tandaan para lang makasigurado po kayo na tama yung tanong nyo sa English. Okay? Bali itong any na ito ha, ito po ay itinuro ko doon sa unang video natin. Alamin nyo rin po kung paano siya gamitin doon sa naturang video na iyon. So, iminamaster ko lang po kayo sa paggamit nitong any kasi gamit na gamit nga po yan. Meron pong ibang ibig na sabihin po yung any doon sa naunang video na ini-upload ko po. Kaya sana panuorin nyo po. Okay? So guys, maraming salamat po doon sa mga tumapos po nitong video natin. Alam nyo naman po na magagamit nyo rin po ito. Ang gagawin nyo na lang po ay papaltan nyo yung nasa baba. Itong coffee, paltan nyo ng sugar, di ba? Itong pets, pwede nyo paltan ng ibang animal. Okay? Ibang hayop. Pero, gagawin yung plural form ang spelling. Okay? So, kayo na lang po magpalit. Okay? At sanayin nyo yung inyong isip na yung do, pag gumamit kayo ng auxiliary na do, tapos gagamit kayo ng may, dapat i-translate nyo yung may bilang have, hindi has. At saka kita nyo naman po dito yung tamang pagkasunod ng mga salita sa paggawa natin ng ating tanong. Okay, so pag-aralan ng maigi ito at magagamit nyo rin po ito. At kita nyo naman talagang gamit na gamit po ito. Di ba?
So maraming salamat po sa tumatangkilik po ng ating video araw-araw at saka doon po sa mga nagsasubscribe po sa ating page. Maraming salamat po talaga sa tulong. Napakalaking bagay po niyan. Kaya po ako'y nagtsatsaga dito. Gawa niyo po. At doon po sa mga naglalike at nag-share para matulungan po na dumami po yung views natin. Maraming salamat po. At doon po sa mga bumibili po sa Shopee gamit itong Shopee link natin o ito pong nasa page natin bilang affiliate link. Maraming salamat po kasi kahit papaano nakakabigay po ng maliit na kita, nakaka ₱5, ₱4, 3, ganun po, nakakaipon po tayo. Napakalaking bagay. Okay, na walang dagdag presyo po dun sa inyong bibilhin na item, mapa inyong item o item na nasa page natin. So maraming salamat po talaga sa tulong at mag-aral ng maigi. Okay? Para makapag-English agad na kung saan ay siguradong tama kayo. Okay po? Maraming salamat po.